Nagpasalamat si Iri kay Miguelito. Samantala, humingi ng tulong si Divina kay Roberto, nag-aalala dahil hindi pa nakakauwi ang anak niyang si Rocky Boy. Pagbalik ni Miguelito, ibinunyag niyang nakasalubong niya si Rocky Boy at tinuruan ng leksyon. Ngunit nanatiling tanong, napatay ba talaga niya ito? Sa ibang lugar, nagsimula si Mauro sa kanyang trabaho, ngunit biglang sumabog ang lahat sa kaguluhan, umaling-awngaw ang putukan. Nagkamalay si Rocky Boy at agad na nakilala si Tanggol. Sa kanyang isip, nangako siyang hindi malilimutan ang pambubugbog na ginawa sa kanya ni Tanggol at pinangako ang mas madilim na paghihiganti. Nabalisa si Maritz, takot na baka mapahamak sila dahil kay Punggay. Ngunit pinakalma siya ni Ramon. Minsan nang sinubukan ni Punggay na hulihin sila, ngunit iniligtas sila ni Tanggol. Kaya't may utang na loob si Punggay sa kanila. Dagdag ni Eneng, "Huwag kang mag-alala. Nakuha na ni Tanggol ang tiwala niya. Hindi niya hahayaang may makapasok dito kung hindi ligtas." Sang-ayon si Bulldog, "Magtiwala kay Tanggol. Ibinigay na natin ang ating buhay sa kanyang mga kamay." Naputol ang kanilang usapan nang biglang tumahol ng malakas ang aso nilang si Brando. Isang tunog na hindi pa nila naririnig. Para bang may nararamdamang panganib. Lumamig ang hangin, may presensyang hindi nakikita na papalapit. Mahinang bulong ni Marites nanginginig. "Ramon, may kakaiba. Ito ang tahol niya kapag may estrangherong pumapasok." Nabalot ng takot ang bahay. Agad na kinuha ni Ramon ang lumang itak na nakasabit sa dingding. Sumilip si Bulldog sa bintana at natigilan. May aninong dahan-dahang gumagalaw sa tabi ng kanilang kubo. "May tao sa labas," bulong niya. At hindi si Tanggol. Sa kabilang dako ng baryo, nakaupo si Rocky Boy sa lumang silya, hinahaplos ang mga pilat sa kanyang mukha. Nanginginig ang panga sa galit. Hindi pa naghihilom ang sugat, ngunit paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang malamig na titig ni Tanggol. Ang bigat ng bawat suntok, ang kirot na tumagos sa kanyang kaluluwa. "Mahal ko ang aking ina," bulong niya. "Ngunit mahal ko rin ang paghihiganti. At ngayong nakita ko siya, hindi ko malilimutan ang pagbagsak ni Tanggol." Naputol ang kanyang pag-iisip nang dumating ang matandang si Casanti, kilala sa baryo bilang tagapangalaga ng mga lumang lihim. Lumapit ito dala ang isang gusgusing sobre. "Rocky," mahina ngunit matatag ang tinig. "Panahon na para malaman mo ang katotohanan." Nakunot ang noo ni Rocky Boy. "Anong katotohanan?" Inabot ni Casanti ang sobre. "Huwag kang maghiganti kay Tanggol. Ang tunay mong kaaway ay mas malapit kaysa iniisip mo." Binuksan ni Rocky ang sobre at nanlaki ang kanyang mga mata. Halos mahulog ang papel sa kanyang kamay. Isang pangalan ang nakasulat doon, Mauro Ramirez, ang parehong taong sangkot sa kamakailang putukan. "Mauro?" bulong ni Rocky. "Ano ang kaugnayan niya sa buhay ko?" Ngunit bago pa siya makapagtanong, tumama ang isang bala sa ulo ni Casanti. Bumagsak ang matanda, wala ng buhay. Napatras si Rocky, nabahiran ng dugo ang kanyang mga kamay. Lalong lumalim ang dilim at lalong nag-alab ang apoy ng paghihiganti. Isang tinig ang bumulong mula sa anino. May mga nakakaalam ng katotohanan at papatayin nila para manatiling lihim ito. Samantala, pauwi si Miguelito mula sa ilog nang marinig ang sigaw mula sa kabilang pampang. Natigilan siya, nakinig, at dahan-dahang lumapit. Nakita niyang may dalawang lalaking nagmamadaling may dalang malaking sako. Nanlaki ang kanyang mga mata nang lumabas ang binti ng isang babae mula sa loob. Nabigla siya, umatras, ngunit nakalakad sa tuyong sanga. Naputol ito. Biglang lumingon ang mga lalaki. May nakikinig. Nagsimula ang habulan. Humahampas ang mga dahon ng kawayan sa mukha ni Miguelito habang tumatakbo, papalapit ang mga yapak sa kanyang likuran. Biglang may kamay na humila sa kanya papasok sa taguan. Paglingon niya, si Iri. "Miguelito,"
Saan ka galing? Bakit? Ngunit natigil ang kanyang mga salita nang makita ang dalawang lalaking naghahanap sa kanila. Hinila niya si Miguelito sa matataas na damo. Mamaya na, bulong niya, hingal. Kapag nahuli ka nila, hindi ka na mabubuhay bukas? Sa ibang lugar, nanginginig pa rin si Mauro mula sa putukan, nakatanggap ng tawag. Boss, hindi ko na kaya. Kumakalat na ang ating mga lihim. Para bang bumabalik ang mga multo ng nakaraan. Malamig ang sagot, burahin mo sila. Lahat ng nakakaalam, kahit sino pa sila. Maya-maya, narinig ni Mauro ang kanyang pangalan sa balita. Inakusahan siyang utak ng lumang sindikato. Imposible, hindi ako ang utak, sigaw niya. Sumusunod lang ako sa utos. Hindi nila alam. May mas mataas pa sa akin. Samantala, papalapit si Tanggol sa bahay ni Ramon. Gumagalaw ang mga anino sa paligid. Mabigat ang katahimikan. Pagbukas niya ng pinto, napasigaw si Marie. Tanggol! Isang nakamaskarang lalaki ang nakatutok ng baril sa kanyang ulo. Umalingaw-ngaw ang mundo sa pandinig ni Tanggol. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Ano ang gusto mo? Malamig na tanong ni Tanggol. Ngumisi ang lalaki. Simple, sumama ka sa amin o mamamatay ang pamilya mo rito. Nanginig ang panga ni Tanggol. Naglalagablab ang dibdib. Ngunit bago siya makakilos, sumigaw si Ramon. Ebeli! Sumugod mula sa dilim ang mga armadong lalaki. Sumabog ang kaguluhan, nagbagsakan ang mga mesa, nabasag ang mga bintana, nagsisigawan ang mga babae. Umalingaw-ngaw ang putukan. Napuno ng usok ang silid, hindi mula sa bala kundi mula sa kanister. Sa gitna ng ulap, lumitaw ang isang matangkad na figura. Nakaitim, nakamaskara. Malamig ang tinig. Tanggol. Matagal na kitang hinahanap. Napatigil ang lahat nang ideklara niya, ako ang tunay mong kapatid. Nilamon ng dilim ang silid. Samantala, nag-aalala si Tess. Ano ang gusto niya sa anak ko? Pauwi si Punggay, sinasamahan ng mga kakampi ni Tanggol. Mariing wika ni Pre. Hayaan mo siyang manatili sa labas. Ako ang bahala rito. Ngunit ramdam ni Punggay na galit ang ina ni Tanggol sa kanya. Ipinaliwanag ni Tanggol. Hindi siya galit. Nag-aalala siya. Alam mo ang ating sitwasyon. Tumango si Punggay. Oo, tunay na mapanganib ang mga panahong ito. Lalong lumapit ang panganib. Ang kapalaran ng bawat isa ay hinihila ng bagong misteryo. Sa Maynila, nakaalerto ang pulisya dahil may isang nakatakas mula sa pagkakahawak ng kanyang lolo at nailigtas ang kanyang ina. Samantala, nasa bar si Miguelito nang dumating ang isang babae, si Ali. Sa sandaling iyon, lumitaw si Rocky Boy. Nakita ang dating minamahal na ngayon ay kasama ni Miguelito. Mahinang bulong ni Jason. Nasa ibaba si Rocky Boy. Nabalisa si Ali, ngunit pinakalma siya ni Miguelito. Malamig ang tinig ni Miguelito. Tanggapin mong itinapon ka na parang basura, walang halaga. Tumahimik ang bar. Ang asul na ilaw ng neon ay nagbago tungo sa pulang babala. Tumigil ang musika. Tanging si Miguelito at Rocky Boy ang nanatiling nakatitig sa isa't isa, puno ng tensyon. Mahigpit na hinawakan ni Ali ang kamay ni Miguelito, nanginginig hindi lamang sa takot, kundi sa hiya at pangamba, nahuli sa gitna ng dalawang mundong nagbabanggaan. Naglalagablab ang mga mata ni Rocky Boy. Kung itinapon man ako, hindi ako kumakapit sa pangalang Guerrero para magmukhang malakas. Ang katahimikan ay tila hudyat ng pagsabog, dalawang mundo handa ng magsalpukan. Itinaas ni Miguelito ang kilay. Hindi ko kailangang magmukhang malakas. Ako mismo ang lakas. Kumalat ang bulungan sa paligid. Ngunit bago pa sumiklab ang tensyon, isang estranghero ang biglang pumasok. Pawisan, hingal, para bang tumakbo buong araw. Umupo siya sa mesa,
Tumingin sandali kina Miguelito at Rocky Boy, saka tumutok sa kanyang telepono. Sa unay tila walang kaugnayan, ngunit paulit-ulit na bumabalik ang kanyang mga mata kay Miguelito. Samantala, sa kabilang panig ng Maynila, naramdaman ni Punggay ang mga yapak sa likuran. "Tanggol, may sumusunod sa atin." Pulong niya. Nanatiling kalmado si Tanggol. "Huwag kang lilingon. Maglakad ka lang." Ngunit lalong bumilis ang mga yapak, dumami pa. Isang malamig na bulong ang sumunod. "Target confirmed." Ulitin. "Confirmed. Kung kinakailangan, hawakan ng babae." Humigpit ang hawak ni Tanggol sa braso ni Punggay. "Bilisan mo." Nanginginig si Punggay. "Bakit ako ang tinatarget nila? Sino ba ako? Sino ba ako?" Matatag ang titig ni Tanggol. Alam niyang iba ang tunay na target, ngunit hindi pa handang ibunyag. Lalong lumapit ang mga yapak. "Hindi siya. Ako." Mariing wika ni Tanggol. Ngunit bago sila makalayo, tatlong nakamaskara ang humarang sa kanilang daraanan. "Tanggol Guerrero!" Malamig na tinig na parang mula sa libingan. "Sumama ka sa amin. Hindi ka masasaktan?" "Hindi pa." "Tanggol, ano ang gagawin natin?" Pulong ni Punggay. Biglang hinawakan siya ng isang nakasuot ng helmet mula sa likuran. "Tanggol, huwag kang kikilos!" Sigaw ng isa pa. Ang tanging sagot ni Tanggol ay isang mabagsik na suntok, buong kaluluwa'y ibinuhos sa laban. Sumabog ang kaguluhan sa kalsada. Nagbasagan ng bote, nagsisigawan, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Sumugod si Tanggol, ngunit kakaiba ang bilis at lakas ng mga kalaban. Malinaw, planado ang operasyon laban sa kanya. Sa bar, lumapit ang misteryosong lalaki kay Rocky Boy, hindi kay Miguelito. "Kaibigan, may dapat kang malaman." Tungkol sa kanya, napakunot si Rocky Boy. "Tungkol saan?" Kinagat ni Ali ang kanyang labi. May tinatagong lihim. Itinaas ni Miguelito ang kilay, tila alam ang lahat. Mahinang bulong ng lalaki. "Hindi ko masabi ng malakas, ngunit may mga ulat." Bago pa niya matapos, nabasag ang salamin. Isang bala mula sa sniper ang tumama sa mesa. "Dapa!" Sigaw ni Miguelito. Kumalat ang takot. Nagsisigawan ang mga tao, nagtakbuhan palabas. Naging larangan ng digmaan ng bar. Hinila ni Miguelito si Ali patungo sa likuran. Ngunit hindi tumakbo si Rocky Boy. Nanatili siyang nakatayo, nakasuntok, nakatitig sa basag na bintana. "Kilala ko ang istilong ito. Hindi ikaw ang target, Miguelito. Siya." Napasinghap si Ali. "Ako?" Bago pa siya makasagot, 2 motorsiklo ang dumating sa labas. Ang mga sakay, nakaitim na helmet, may dalang simbolo, ang marka ng matagal nang nawalang sindikato, Black Serpent. "Hindi ito totoo," bulong ng estranghero kay Rocky Boy. Ngunit malinaw na bumalik na ang mga anino ng nakaraan. Hindi kailanman ipinagtapat ni Ali, ngunit siya ay anak ng isa sa mga sinaunang pinuno ng sindikato. Nanlamig ang kanyang dugo sa rebelasyon. Mariing utos ni Miguelito. Isara ang lahat ng pinto. Ngunit ang takot ni Ali ay hindi sa sniper, kundi sa kanyang lihim. Samantala, desperadong lumaban si Tanggol. 1, 2, 3 kalaban ang bumagsak, ngunit hindi sapat. Sumugod ang isa, may hawak na hiringgilya. "Tanggol Guerrero, huwag kang kikilos. May gustong makipag-usap sa iyo." Bago tumama ang karayom, isang kotse ang bumangga sa kalaban. Bumukas ang pinto. "Tanggol, sumakay ka?" Sigaw ni Tess at Fatima. "Bilisan mo, wala ng oras." Hinila ni Tanggol si Punggay papasok. Umandar ang kotse, ngunit sa bulsa ng bumagsak na kalaban, may aparatong nag-vibrate. Message from Roberto Guerrero. Return the boy. Alive. Nanlaki ang mga mata ni Tanggol. "Lolo." Sa bar, lalo pang lumala ang kaguluhan. "Rocky, totoo ba?" Sigaw ni Ali. "Ako ang hinahabol nila. Ako ang dahilan kung bakit ka nadamay. Ako ang dahilan ng lahat ng pagdurusa mo."
Hindi na nagtago si Rocky Boy. Tinago ko ang lahat dahil ayokong maramdaman mong pabigat ka. Ngumisi si Miguelito. Kaya kanya iniwan. Sumuntok si Rocky Boy, bumagsak si Miguelito sa sahig. Mula sa sulok, lumabas ang isang lalaking nakaitim, may tattoo ng kobra sa leeg. Palakpak ng palakpak. Ang tamis ninyong tatlo, ngunit tapos na ang palabas. Umakyat siya sa entablado sa tabi ng basag na bintana. Alimon Dragon, mariin niyang wika. Halika, kailangan ka ng iyong ama. Nanlumo si Ali. Ama? Tumango ang lalaki. Bumalik na si Sylvester Mondragon. Gusto kanyang makita. Napaatras si Ali. Imposible, ngumiti ang lalaki. Hindi siya patay at gusto kanya bago ka makuha ng mga gerero. Bumangon si Miguelito, duguan ang labi. Hindi, subukan mo. Malamig ang tinig ng lalaki. Hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo, batang gerero. Biglang dumagsa ang mga tauhan ng Black Serpent mula sa bawat sulok ng bar. Samantala, sa mabilis na kotse ni Tanggol, tumugtog ang isang recording. Tanggol, apo, kung naririnig mo ito, may mga bagay na hindi mo dapat malaman. Tinig iyon ni Roberto Guerrero, nanigas si Tanggol. Sa bar, umabot sa sukdulan ng tensyon ni na Rocky Boy at Miguelito. Akala mo ba ayos na ang lahat? Na pagkatapos ng kasiyahan ay magkapantay tayo? Bakit ka obsessed kay Ali? Baka wala namang nagmamalasakit sa'yo. Ngumisi si Rocky Boy. Magpasalamat ka at lasing ako. Masarap kang makita ulit, Miguelito. Sa ibang dako, nakipag-usap si Rigor kay Victorino. Nasa akin ang assignment orders ni na Garcia at Vasquez. Nang gabing iyon, lalo pang lumalim ang sabwatan, ang anino ng Black Serpent ay lalong lumapit. Mabilis kumilos ang kampo ni Mayor Ian. Inanunsyo na si na Garcia at Vasquez ay itatalaga bilang close security. Nag-alinlangan si Victorino. Dapat ba talaga silang magbantay sa mayor? May mas bihasa tayong mga tao at bago pa lang sila. Mariing sagot ni Rigor. Ang mayor ang may gusto kina Garcia at Vasquez. Muling nagtanong si Victorino. Sumang-ayon ka ba dahil sa mga tanong tungkol sa pagpapalaya ng mga Chinese drug pushers? Sir, irregular ang release na iyon. Malaking kaso iyon maliban na lang kung galing sa itaas ang utos. Naputol ang pasensya ni Rigor. Ano ang ibig mong sabihin? Kinu-question mo ba ang desisyon ko? Kalma ang sagot ni Victorino. Hindi sir, ang sinasabi ko lang, umaasa kaming maayos ang takbo ng presinto sa ilalim ng iyong pamumuno. Sana, hindi tayo mabigo. Matalim ang tinig ni Rigor. Alam ko ang ginagawa ko, kaya ako ang ginawang hepe, hindi ikaw. Matagal na akong naglilingkod, kaya huwag mong kuwestiyonin ang mga desisyon ko. Naiintindihan? Sa susunod, alalahanin mo ang lugar mo. Binabalaan kita. Huwag mo akong gawing kaaway. Samantala, ligtas na nadala ni Tanggol si Punggay sa kanyang lugar. Pagbaba niya mula sa motorsiklo, hindi maiwasang lumingon si Punggay. Malalim ang tingin sa lalaking paulit-ulit na nagligtas sa kanya. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pasasalamat, ngunit may halong pangamba. Alam niyang bawat hakbang ni Tanggol ay lalo siyang hinahatak sa panganib. May bigat sa mga mata ni Tanggol. Hindi pagod, hindi takot, kundi isang lihim na matagal na niyang pasan. Huminga ng malalim si Punggay, pinipigilan ang pangamba. Ngunit bago pa sila makarating sa eskinita, umalingaw-ngaw ang putok ng baril mula sa malayo. Tanggol, sigaw ni Punggay. Agad siyang hinila ni Tanggol sa likod ng lumang tricycle. Dito ka lang, huwag kang kikilos. Sunod-sunod ang mga putok. Mas malapit, mas mabigat, mas nakakatakot. Hindi ito karaniwang laban. May nakamasid, may naghihintay na umatake. Tanggol, sino sila? Nanginginig ang tinig ni Punggay. Tumigas ang mukha ni Tanggol. Hindi ko pa masabi, pero huwag kang lalabas, Punggay.
Ako ang target nila. Bumilis ang tibok ng puso ni Punggay. Bakit ikaw? May mga kaaway ka ba? Hindi sumagot si Tanggol. Ang kanyang katahimikan ang nagbunyag ng katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Sa lungsod, umabot sa sukdulan ang tensyon ni na Rocky Boy at Miguelito. Sa parking lot, muntik na silang magkasuntukan. Sigawan, mura, at iyakan ang pumuno sa paligid. Ano bang problema mo? Sigaw ni Miguelito. Sagot ni Rocky Boy. Ikaw ang problema. Sinisira mo ang lahat habang nagkukunwaring inosente. Pigilan mo ako kung kaya mo. Dumating si Ali. Hawak ang kanyang dibdib. Nanginginig. Tama na. Lasing kayo sa kayabangan. Hindi ako tropeyo. Hindi ako laruan. Tapusin na ito. Ngunit tumawa lang si Rocky Boy. Isang mapanghamong tawa. Hudyat ng mas malaking banggaan. Hindi iyon saya kundi kirot. Parang gutom sa hustisya na laging lumalayo sa kanya. Mariin ang kanyang tinig. Ali, sabihin mo kay Miguelito ang katotohanan. Pumagsak ang katahimikan. Anong katotohanan? Mariing tanong ni Miguelito. Nanginginig ang panga. Nag-alinlangan si Ali, parang batang nahuli sa kasalanan. Hindi ko alam kung paano sasabihin, ngunit bago pa siya makapagtapos, nag-vibrate ang telepono ni Miguelito. Unknown sender. Binuksan niya ang video at tila napunit ang kanyang kaluluwa. Ipinakita nito si Ali at Rocky Boy na magkasama sa isang lugar na hindi dapat. Hindi malasawa, ngunit sapat para magmukhang pagtataksil. Ali, pulong ni Miguelito, nanginginig. Gaano mo na itinago ito? Napuno ng luha ang mga mata ni Ali. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam ang tunay na katotohanan. Sigaw ni Miguelito. Oh, Dems, ang katotohanan. Biglang lumakas ang hangin. Lalong lumapit ang mga yapak. Lumitaw ang mga anino mula sa dilim. Mga mukhang walang anyo, papalapit. Isang mas malaking pagsabog ng katotohanan ang paparating. Sa presinto, hindi pa tapos ang banggaan ni Rigor at Victorino. Mahinang wika ni Victorino. Sir, kung may mga lihim na makakapahamak sa atin, sabihin mo. Kung hindi, tayo ang babagsak. Bago pa makasagot si Rigor, nag-vibrate ang kanyang telepono. Nanlabo ang kanyang mukha sa nabasang mensahe. Alam namin ang ginawa mo sa Chinese prisoner. Huwag kang magkunwaring inosente. Hindi kami pulis, ngunit mas makapangyarihan kami kaysa sa iyo. Nakalakip ang larawan, si Rigor. Pumipirma sa dokumentong nagpapatunay na pinabayaan niya ang malaking kaso. Pot! Mura ni Rigor, nanginginig ang kamay. Sir? Tanong ni Victorino. Ngunit hindi na siya nagtagal. Lumabas siya, halos mabitawan ang telepono. Halatang naguguluhan. Sa labas, naghihintay ang isang itim na kotse. Walang plaka, tinted ang bintana. Paglapit niya, bumaba ang salamin. Malamig na tinig ang bumulong. Captain Rigor, sumakay ka. Ngayon, balik kina Tanggol at Punggay. Muling umaling-awngaw ang putok. Mas malapit, mas matalim. Hindi na kailangang magtanong si Tanggol. Alam na niya. Punggay, tumilim ang kanyang tinig. Hindi ito aksidente. Matagal na nila akong hinahabol. Sino? Halos umiiyak si Punggay. Bago pa siya makasagot, isang tinig ang sumigaw mula sa dilim. Tanggol, lumabas ka. Lumantad ang isang lalaki. Itim ang jacket, baril sa kamay, malamig ang ngiti sa labi. Matagal na kitang hinahanap, pinsan. Napasinghap si Punggay. Pinsan, ngumisi ang lalaki, walang awa. Ako si Kaloy, anak ni Mang Roberto, at malinaw ang utos ng pamilya, ikaw ang unang mawawala. Nanigas si Tanggol, tumigas ang kanyang mga mata. Hindi mo ako pamilya. Itinaas ang baril. Sa sandaling iyon, tumabog ang granada, winasak ang lumang pader. Nagpasiklab ng mas malaking digmaan. Mula sa apoy at usok, lumitaw ang bagong kaaway. Isang babae, kalahati ng mukha'y natatakpan. Nakaitim, mahaba ang talim sa kamay, mahinang bulong.
Tanggol, matagal na kitang hinihintay. Mabilis na wika ni Punggay. Kailangan nating mailabas siya rito. Mamaya, baka makita ng pulis. Nakunot ang noo ni Tanggol. Ano ang ibig mong sabihin? Mamaya baka may kumilos ng mali rito. Mariing sagot ni Punggay. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Huwag mong kalimutan, pulis ako. Dito ako lumaki. Walang makakahawak sa akin. Dahan-dahang tumango si Tanggol. Pero, mas mabuti ng sigurado. Ipinahayag ni Tanggol ang kanyang pasasalamat dahil si Punggay ang kusang lumapit at nagbigay alam sa kanya tungkol sa sitwasyon. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Alam nilang ikaw ang makakatulong sa amin. Mariing sagot ni Punggay. Huwag kang mag-alala, Tanggol. Tutulungan kita. Lalo na ngayong nagsisimula ako bilang close security ni Mayor Guerrero. Mabubunyag natin ang lahat ng kanilang operasyon. Magkakaroon ka ng ebidensya ng korupsyon, krimen, at pandaraya sa eleksyon. Ngumiti si Tanggol sa pasasalamat. Samantala, nag-aalala si Lola para kay Maro. Takot na baka bumalik ito sa ilegal na gawain. Sagot ni Maro, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Paglaon, dinala ni Punggay si Tanggol sa kanilang bahay. Tuwa ang bumungad kay Dimples nang makita siya. Ako ang half-sister ni Punggay. Pakilala niya at nagpasalamat kay Tanggol sa pagliligtas sa kanilang tito at ina mula sa bear house. Sabi rin ni Lola, salamat sa pag-uwi ng apo ko, pero bakit magkasama kayo? Ipinaliwanag ni Punggay, nagkita lang kami sa daan. Agad na nagpaalam si Tanggol. Nagpasalamat si Linda sa pagliligtas sa kanyang asawa at nagbigay din ng pasasalamat si Moro. Sa presinto, kumalat ang mga bulong kung paanong pinalaya ang mga Chinese suspects kahit na kilo-kilo ng droga ang nakumpiska sa kanila. Pag-alis ni Tanggol sa bahay, naramdaman niya ang malamig na hangin sa paligid. Ngunit hindi iyon panahon, kundi kakaibang pakiramdam ng mga matang nakamasid, naghihintay ng tamang oras para umatake. Bigla siyang huminto, sinuyod ang kalsada. Wala, tanging dilim ng gabi. Pinilit niyang huwag pansinin at magpatuloy. Hindi alam na dalawang nakamaskara sa bubungan, may radyo sa kamay, ang nagbabantay sa bawat galaw niya. Confirmed. Siya nga. Send the plan. Bulong ng isa. Sa loob ng bahay ni Lola, nabalisa si Dimples nakatayo sa bintana na parang may hinihintay. Lola, bakit parang may masamang mangyayari? Bulong niya, pinipilipit ang kurtina. Mabigat ang mata ni Lola. Ang pakiramdam na iyan, minsan mas totoo pa kaysa sa nakikita. Sa gitna ng usapan, nag-vibrate ang telepono ni Punggay. Mensahe mula sa unknown number. Nanlamig ang katawan niya nang mabasa. Isinumite din bagong security rostered mayor. Ikaw Dan, magiging primary attach. Mag-ingat Evie. Walang pirma, walang detalye. Ngunit malinaw, may nakapasok sa kanilang sistema. Alam ng kalaban ang bawat galaw niya. Bago siya nakahinga, isa pang mensahe ang dumating, mas nakakatakot. Alam namin kung nasaan eh. Huwag kang makikialam sa hindi teritoryo pulis. Hinawakan ni Punggay ang mesa, nanginginig ang mga kamay, ngunit itinago sa Lola at Dimples. Sa loob niya, kumalat ang takot at tensyon na parang apoy sa kanyang balikat at likod. Para bang may mga matang nakatutok sa kanya, naghihintay. Hindi pwedeng umatras ngayon, bulong niya. Samantala, pauwi si Tanggol nang makarinig ng kakaibang tunog sa likuran. Alam ng kanyang instinct, hindi lang takot, kundi tunay na panganib. 3 motorsiklo ang bumilis, pula at asulang ilaw ngunit walang sirena. Hindi pulis, hindi rescue, isang hit squad. Bago siya makasigaw, lumipad ang unang bala. Dumapa siya sa likod ng nakaparadang jeep. Umalingaw-ngaw ang putukan na parang kidlat. Target is pinned. Proceed. Bulong ng isa. Mula sa maliit na kubo,
Lumabas si Maro dala ang lumang baril. "Hoy mga hayop kayo!" Sigaw niya, nagpaputok at tinamaan ang isang rider. Tumabog ang kaguluhan. Tumakbo si Tanggol mula sa taguan. "Maro, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Sabi ko, hindi na ako babalik sa lumang buhay. Pero hindi ako pwedeng manahimik kung mamamatay ka rito." Muling umulan ng bala, pinilit silang tumakbo sa eskinita. Naghagis ng bote ng gasolina ang mga kalaban. Sumabog, nagliyab ang kalsada. Kumislap ang apoy sa kanilang pagod at takot na mga mukha. Sa wakas, nakarating sila sa maluwang na espasyo. Hingal si Maro. "Tanggol, hindi ito normal na ambush. Alam nila ang oras, ang daan, lahat. Iyan ang nakakatakot." Sagot ni Tanggol. "Ibig sabihin, may malapit sa atin na nagbibigay ng impormasyon." Bago pa sila makapag-isip, narinig nila ang ticking sound sa likuran. Isang nakamaskara ang nakatutok ng baril sa ulo ni Maro, malamig ang ngiti. Isang kill lang ang utos ngayong gabi, pero mukhang 2 ibon sa isang bato. Biglang sumingit ang tinig ng isang babae, matulis, malamig. "Bitawan mo sila." Si Punggay iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa baril, ngunit matalim ang kanyang mga mata. "Isa pang galaw at babarilin kita." Tumawa ang lalaki. "Pulis ka ba? Alam namin, hindi ka papatay." Huminga ng malalim si Punggay. "Baka hindi ako papatay, pero magpapaputok ako. At kapag tinamaan ka, buhay mo na ang kapalit." Mabigat ang hangin. Isang maling galaw, sasabog ang lahat. Akala ng lalaki kaya niyang tawagin ang kanyang bluff, ngunit biglang tumama ang bato sa kanyang ulo. Si Dimples, hingal, tumakbo mula sa likuran. "Ate, hindi kita kayang iwan." Napatigil ang lahat. Napatumba ang lalaki, hindi inaasahan na isang simpleng bato ang magpapaluhod sa kanya. Sinunggaban ni Tanggol ang pagkakataon, inagaw ang baril, at pinatumba siya. Ngunit panandalian lang ang ginhawa. Muling nag-vibrate ang telepono ni Punggay, isang video message. Binuksan nila at nanlamig ang dugo nila. Sa screen, si Mayor Guerrero, duguan, nakaposas, walang magawa. Lumapit ang nakamaskarang lalaki sa kamera. "Kung akala ninyo kayo lang ang kumikilos, nagkakamali kayo. At kung gusto ninyong mabuhay ang mayor ninyo, ihanda ninyong ipagpalit ang inyong kalayaan." Nagkatinginan sila. Nanginginig ang mga kamay ni Punggay, ngunit naglalagablab ang kanyang mga mata. Mariin ang panga ni Tanggol, naglalagablab ang titig. Nanginig si Maro, napagtanto na hindi ito karaniwang laban. Kumapit ng mahigpit si Dimples sa braso ni Tanggol. Nagsisimula pa lang ito. Pulong ni Punggay, halos maiyak. Mariing tinig ni Tanggol, "At kung gusto nila ng giyera, ibibigay natin." Tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.